Po dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal sa pagagalit sa karas kabagang aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po aming beloved evangelist Will de Almeida, end time prophet of God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na yung gawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, malapay noon. Ikaw po maglagay, makatagal, dapat bigkas ikaw aking naasahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat na paginig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tato po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala, kailan naman hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved assistant pastor, our beloved Mama Dear. At ako'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Kuya Mar, sa ating beloved Maine, sa mga beloved children. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. Ating tatalakayin, mga minamahal, sa ating monitor, pamagatan nating plan and realities. Plan and realities sa Tagalog, mga plano at katotohanan. Basahin po natin ating teksto. Kindly. Dito po sa Kawikaan 16:9, ganito po ang pagkasulat. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga lakad. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanata 10, ang talata po ay 10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Amen. Palapakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating mahal na babait na Diyos sa langit, ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo, ang magpala ng kanyang banal na salita. Ating tinatalakay, plan and realities, ang ibig sabihin niyan sa Tagalog, mga plano at katotohanan. Dahil ang tao may plano sa kanyang sarili, ang Diyos ay may plano rin para sa atin, mga minamahal. Hindi natin kayang mabuhay na wala tayo sa mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin kaya nating makasurvive, kaya nating maging maayos ang ating buhay o mapapanatili natin ang ating kalusugan nang tayo'y hindi naglilingkod sa Diyos. Walang makapagsasabi niyan, mga minamahal. Babalikan lang natin, mga minamahal, ang nakaraang bagyong dumating, 2 bagyong nagsabay, mga minamahal, marami tayong kababayan, yung kanilang pinaghirapang itinanim, yung kanilang mga kabuhayan, mga tahanan, pati ang kanilang buhay ay nawala sa kanila, mga minamahal, sa isang sandali lamang. Dahil ang bagyo'y tumagal ng 18 hours, mga minamahal, 300 mm ang ibinagsak niyang ulan. Ang ibig sabihin, mas malakas pa sa doon sa Undoy. Dahil ang Undoy ay 6 na oras lamang na nagbagsak din ng 300 mm na ulan, mga minamahal. Pero i-multiply ito sa 18 hours. Kaya naman lahat ng imbornal, lahat ng daluyan ng tubig, lahat ng ilog, lahat ng dike, mga minamahal, pati creek ay umapaw. Kaya napalaki, bilyon ang pinsala, mga minamahal. Ngayon, malaki ang kaugnayan nito sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ayaw mo't sa gusto, ikaw na mismo, pilitin mo ang sarili mong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, Kawikaan 16, ang talata ay 9, ang sabi, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad.
Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kasi yun ang meron ng tao. Kumatha siya ng kanyang sariling lakad. Ang ibig sabihin, gumawa siya ng plano sa kanyang sarili, mga minamahal. Kung gumagawa tayo ng plano natin sa ating sarili, kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi, upang ituwid ng mahal na Panginoon yung ating mga lakad, para yung ating plano ay masisigurado nating ito'y tama. Planong hindi lamang tayo ang nag-isip, kundi bagkos planong ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil kapag hindi tayo nagkaroon ng plano na ayon sa kalooban ng Diyos, at yan ay sarili nating mga minamahal, merong tinatawag na reality. Kaya nga ang ating titulo ay Plan and Realities. Ibig sabihin, merong reality. May katotohanang magaganap, ayaw at sa gusto ng tao, may katotohanang magaganap. Ano ang reality? Sabi ng ating nabasa sa Juan, Kabanatang 10, Talatang 10, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. So ito yung sinasabing reality, mga minamahal. Ano daw ang katotohanan, mga minamahal? May darating na magnanakaw. Sino siya? Walang iba kundi ang kaaway ng Diyos, mga minamahal. Anong gagawin ng magnanakaw? Palulusugin ka ba? Payayamanin ka ba? Iingatan ka ba? Protektahan ka ba? Dadaling ka ba sa langit magnanakaw? Hindi po. Anong gagawin ng magnanakaw? Ang sabi, ikaw, siya'y naparito upang magnakaw, upang pumatay at pumuksa. Nanakawin yung iyong kaluluwa. Gagawin kang makasalanan. Ang sabi, pupuksain ka, papatayin ka, para ang kaluluwa mo itapon sa inferno, and that is the reality, mga minamahal. Katotohanan dapat maunawaan ng tao. Kaya nga ayaw mo makipagbaka, nasa pakipagbaka ka. Ayaw mo sa gusto, dahil ang sabi ng ating nabasa, the reality, ang katotohanan, ay may dumarating na magnanakaw, napupuksa at papatay sa'yo. Kung yun ang plano ng magnanakaw, mga minamahal, na si Satanas, may plano rin naman ang ating mahal na Panginoon. Anong plano ng ating mahal na Panginoon? Sabi, ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Plan and realities. Ibig sabihin, kung may plano ka, pabayaan mo ang plano mo ay maging plano ng Diyos. At kung ikaw ay haharap sa katotohanan, tanggapin mong may magnanakaw na darating. Kaya kailangan mo sa buhay mo ang ating mahal na Panginoon para hindi ka mapuksa, para hindi ka mamatay, kundi magkaroon ka ng buhay at kasaganahan nito. Yun ang sinasabing reality, na ang Diyos ay kailangan ng sino man. Kailangan mo ang mahal na Panginoon para mabuhay ka at magkaroon ng kasaganahan nito. Dahil kung sa sarili mo lang, hindi ka mabubuhay. Malusog ka ngayon, sabihin mo wala kang karamdaman. Kung sa pag-uwi natin, biglang dumating ang bagyo. Alam nyo kung bakit sa Undoy maraming namatay? Mga minamahal, after ng overnight natin yun, hindi ba? Ngayon, mga minamahal, na maraming napuksang kabuhayan. Dahil hindi na kayang isalba, pero konti ang buhay na nawala. Samantalang sa Undoy, mga minamahal, kahit bahay mo, pagkatapos ng Undoy, nakita mo, nakasabit doon sa alambre, patay, walang buhay. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi na paghandaan. After ng overnight natin yun, naalala nyo? After ng overnight prayer, dumating ang napakalakas na ulan, mga minamahal, 6 na oras hanggang halos alas 12 ng tanghaling malakas na ulan at nagtuloy-tuloy yun. Pero ang binibilang doon, yung malakas na ulan, mga minamahal. Ngayon, 18 oras tumagal, pero napaghandaan. Kaya yung matitigas na ang ulo ang binawian ng buhay. Yung naligo pa sa ulan, tumalon pa sa ilog, yung pinalilikas na ayaw pang lumikas, yun ang mga napahamak. Pero yung kabuhayan nila, gusto nilang iligtas, wala silang nagawa. Mga minamahal, kabilang din doon ang mga Kristiyano. Pero hindi yun, mga minamahal, katapusan ng buhay. Bakit? Sabi ng ating nabasa, kung ang magnanakaw ay dumadating,
para puksain ka't patayin, dumarating naman ang Diyos para bigyan ka ng buhay at kasaganahan nito. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, God's plan is not ours. Ang ibig sabihin, ang plano ng Diyos, hindi yan sa atin, mga minamahal. May plano ang Diyos sa ikabubuti natin, pero yung plano natin, isi-set aside natin. Dahil tayo, mahilig tayo magplano eh. Kaya ako, paulit-ulit kong sinasabi, ako sa buhay ko, may plano ako. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, bakit yung kabataan ngayon, ang plano palaging mag-asawa, nag-aaral pa, gusto lang mag-asawa. Samantala ako, hindi ko nga plano mag-asawa. Ang plano ko, makatapos ng pag-aaral. Pag nakatapos na ako ng pag-aaral, pupunta na ako sa ibang bansa, doon ako magpapakatanda, pagbalik ko sa Pilipinas, mayaman ako. Ayun ang plano ko, at saka pala ako mag-aasawa. O plano ko yun, mga minamahal. O nakagraduate naman ako. Pero hanggang doon lang yung plano ko. Pagka-graduate ko, meron na akong ketong, mga minamahal. O di sira na yung aking plano. Hindi na ako pwede pumunta sa ibang bansa. Sis na ako naman ay lumaki sa negosyo mula bangketa hanggang sa pwesto namin sa Muñoz Market, mga minamahal, gumawa ako ng another plan. Ano yung panibago kong plano? Ihiwalay ako sa nanay ko, magnenegosyo akong mag-isa. Doon, hiwalay ako sa nanay ko, kinausap ko sa nanay, ihiwalay na ako sa iyo. Magninegosyo na ako mag-isa. Nagnegosyo ako mag-isa. Ang pangalan ng negosyo ko, Louis General Merchandise. Yun ang license ng aking negosyo, mga minamahal. At sa maiksing panahon, ay nahawakan ko na ang Muñoz Market. Kilala na ako na malaking produkto dito sa Pilipinas, mga minamahal. Hindi ko na kailangang maglabas pa ng pera. Nakaipon pa nga ako ng pera, kaya na-manipulate ko na yung lugar ng Muñoz. Sa akin lang ang deliver, mga minamahal. Next plan ko yun, mga minamahal. Nagtagumpay na naman, pero maiksing panahon lamang. Bakit? Pagkatapos ng 2 taon, hindi na ako nakabangon sa aking higaan. Yung aking katawan puno na ng sugat sa karamdamang ketong wala na akong lakas, mga minamahal. Na ang kailangan na lamang, sabi ng doktor, ay itapon na ako sa leprosarium. Wala na naman kwenta ang aking plano, mga minamahal. Sa leprosarium na ako magwawakas. Walang kwenta ang bawat tagumpay na meron ako dahil magwawakas akong may ketong, mamamatay, maghihintay ng kamatayan sa leprosarium doon sa lugar na maketongin, kinakailangang ihiwalay ako sa aking pamilya. For the 3rd time around, gumawa na naman ako ng panibago kong plano. Anong aking plano? That was September 27, 1989. O malapit na. Pang 35 years ko na yan sa Malapenon na walang ketong na bumalik sa aking katawan by faith hanggang rapture. My 3rd plan, mga minamahal, hindi ako papayag na itatapon ako sa leprosarium. Kaya nung madaling araw na yan, September 37, 1989, iinom ako ng lason. Yan na yung aking 3rd plan, mga minamahal. Ako'y magpapakamatay na lamang. Dahil wala palang kwenta ang lahat ng meron. Marami kang pera, masarap na pagkain, magandang damit. Pag ang katawan mo, balot ng ketong. Ibig sabihin, may karamdaman ka, walang kwenta ang meron ka. Kaya gumawa ako ng another plan, uminom ng lason at magpakamatay. Habang gumawa ako ng aking plano sa huling pagkakataon, mga minamahal, ang mahal na Panginoon gumawa ng plano para sa akin. Yan ang sinasabing God's plan, not ours. Bakit? Bago ko mainom ang lason, mga minamahal, habang ako'y nag-iisip-isip, bigla kong nabasa sa aming lamesa, may bulletin today, ang nakalagay, attend Jesus Miracle Crusade. Nagsimula nang gumawa ng plano sa buhay ko ang mahal na Panginoon. At nung aking mabasa, ako'y nakatulog sapagkat 3 buwan na ako walang tulog. Halos wala na ako sa aking sarili, mga minamahal. At nung ako'y magising, pinuntahan ko ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi na ngayon ako nagpaplano. Ang mahal na Panginoon na, yung mahina kong katawan, ibinangon ng mahal na Panginoon, dinala ko sa gawain ng ating mahal na Panginoon, at sa gawain ng ating mahal na Panginoon, wala na akong kapangyarihang magplano pa. Pagdating ko, ako'y umiyak hanggang matapos ang gawain, mga minamahal. Nung matapos ang gawain, isa ko sa baguhan, nagmamadali. Una-una, tumakbo ako sa harapan. At muling gumawa ng plano ang ating mahal na Panginoon.
Ang susunod na plano ng ating mahalapan na ako'y daling sa gawain, na ako'y lumapit sa harapan ng ipinalangin, ang plano ng Diyos, matapos manalangin, paghubad ko ng aking jacket, wala na ang aking karamdaman keto. Nasa pangalawang plano ng ating mahal na Panginoon. And the third plan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, pinasagana ang aking buhay, hindi na ibalik ang aking ketong. Tama ang sinabi ng ating nabasa, kung si Satanas ay naparito upang pumuksa, pumatay at wasakin ka, ang Diyos ay naparito upang ikaw ay bigyan ng buhay at kasaganahan nito. Iyan ang naganap sa akin, mga minamahal. Kaya sinasabing God's plan, not ours. Pabayaan natin ang Diyos ang gawa ng plano sa ating buhay, hindi tayo. Basa. Ito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, ang bersikulo po ay 8, talon sa 11. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sa 11, maging gayon ang aking salita na lumabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lakasan natin yung ating palakpak para ang Diyos gagawa ng plano sa ating buhay. Jeremiah 29, yung ating nabasa, mga minamahal, o Isaiah rather,